guys, and ito yung ating, ito ang tinatawag nito is airstone. Itong ganito, airstone ang tawag nito. So, lagay lang natin dyan, and ganyan po yung magiging effect niya. Ayan. Ayan, yun po yung magiging effect niya. Yan yung magsisilbing oxygen sa ating mga isda na ilalagay dyan. And, ayan na siya. Ang ano lang, kasi medyo maganda kasi yung green na kulay. Green or blue kapag nagagawa ka po ng mga aquatic na ano, o yung mga pool or yung tinatawag na pond. Ito talaga is ako lang talaga yung gumawa niyan. Ako yung medyo gumawa ng, kasi tawag sa bangag. Ako mismo, gumawa talaga ng lahat ng iyan. Ako mismo yung nagbubungkal ng lupa para makagawa tayo ng ganyan. Yung plano ko sana is lagyan ko ng semento sana, pero I think mapapamahal ako kasi medyo mahal din yung semento, kaya ito na lang yung ginawa ko. And mga ano lang yan, mga gamit ko yan doon sa phase 2 na yung ginawa kong tawag niyan, yung ginawa kong net doon sa phase 2, and nagtasisitanggalan yan doon kasi kapag sobrang tagal na is talagang yung mga nilagay nating mga ganito is lalaylay, tapos nagsisitanggalan yung mga tali. Yan yung kinuha ko kasi nasasayangan ako doon, nakatambak na lang siya. So pagkakita ko is pwede pa naman, so yun yung ginamit ko. Yan, as in mga ano lang sila, recycled material yung ginamit ko para sa project na ito, para magkaroon lang tayo ng isang bagong, yun, may dahon. So, lalagyan ko pa siya ng net sa may ibabaw, mga megs, para hindi siya mapupuno ng mga dahon ng avocado. Yung dahon na nahulog is dahon niya ng avocado. Lalagyan ko pa siya ng net dito sa may bandang ibabaw. Pero sa ngayon kasi is hindi ko pa siya malagyan kasi may gagawin pa din ako na hindi ko pa siya natapos. So, but ang next step ko dyan is ilalagay ko na yung mga isda na pwede kong ilagay dyan. So, ayan, tara, samahan nyo po ako. Tayo na po at maglagay po tayo ng isda dito sa ating ginawang pond. Ayan, ang cute lang siya tignan. And kukunin natin yung ating isda dito, mga megs, kasi ayun, eto lang yung nakuha natin. Ayan, apat siya, isang, hindi ko lang alam kung anong tawag ng dalawa, pero apat yan dati, dalawa na lang ngayon. Namamatay sila dati. Ay, namamatay sila nung nakaraan. Pero, ayan sila, oh. Ayun. So, ayan, i-release na natin sila doon sa ating ginawang pond. I-release natin sila doon. Ito lang yung ating ayan. So, tara. Yung mukha ko, walang ligo. Hindi pa ako naligo, mga megs. Inuuna ko talaga to matapos ng ginagawa ko. So, ayan, dito na tayo sa ating cutie-cutie na pond. Actually, may yan. May idadagdag pa ako sa kanila, pero sa ngayon is ito muna yung ilalagay natin. Kukuha tayo doon. Magtatanong muna ako kay partner kung sa ganitong anong pwedeng ilagay natin na isda, kasi mahirap na baka maano pa tayo. Sayang din yung isda kapag namatay, lalong-lalo na yung mga goldfish, yung mga koi fish, kapag namamatay din, kung dito natin ilagay, so sayang din, medyo mahal din naman talaga yun, lalo-lalo na kapag medyo malaki na, mga I think mga 15 inches, nasa 65 ata yung bili namin dun. So, di ba, super nasasayangan ako kapag
yun ay na-deads. Kaya, eto muna tayo sa mga isda na hindi maselan. So, tara. Hey, hey. Sana wag kayong ma-stress. Yan na. Yun. Yung dalawa. Tadan! Ayun na yung apat mga megs. Nalagay na natin. Kunin natin yung dahon. Ayan. Feeling ko na stress na yan si Gurami kasi ngayong araw na to kailang beses na yan siya nalipat. I think 3 beses na ata siya nalipat. Ayan si Gurami. Yan yung ating Gurami mga megs. O ayan. At yung iba. Dito may nagtatago yung isa nandito. Yan. So, balak kong lagyan sila ng pothos dyan. Pothos na halaman. Kasi okay naman yun sa... Hala, si Gurami! Nashock si Gurami. Ayan.